Pero bago po tayo dumako sa ating mga balita at issue, ito muna dating gawi. Dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong isi-share sa inyo ngayong umaga, mga kanyusik, ay ang 5 principles for a happy life. 5 bagay na dapat po nating malaman para magkaroon tayo ng masayang pamumuhay. Or 5 bagay na dapat nating taglayin or isaisip, no, para magkaroon po tayo ng masayang pamumuhay. Number 1, use things, not people. Huwag po tayong maging friendly user, no? Na tinatawag. May mga term yung mga kabataan ngayon na friendly user, no? O manggagamit ng kapwa natin. Bagay lang po ang ginagamit, mga kanyusik, hindi po ang kapwa-tao. Ang bawat tao ay may damdamin, may dignidad at halaga na dapat igalang. Hindi sinasamantala para po sa sariling interes. Hindi kailanman nakakatuwang ipagmalaki na umangat ka sa buhay dahil may naapakan o nagamit kang iba. Ang tunay na tagumpay ay yung nakamit mo sa marangal na paraan nang walang sinaktan o pinagsamantalahan. Tandaan po natin, mga kanyusik, ang kapwa ay biyaya po ng Diyos sa atin. Sila ay naririyan upang tumulong at makisama, hindi para abusuhin o gamitin po natin. Number 2, love people, not things. Ang mga tao ay dapat mahalin, hindi po ang mga material na bagay. Walang masama kung pahalagahan natin yung mga bagay na ating pinaghirapan. Dahil syempre simbolo rin po yun ng ating tiyaga at pagsisikap. Pero hindi naman po maganda kung mas binibigyan po natin ng halaga ang mga bagay kaysa po sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Tandaan, ang mga material na bagay ay napapalitan, pero ang tunay na relasyon at pagmamahal ay walang katumbas. Number 3, mga kanyusik, value relationships more than possessions. Ang pera at ari-arian ay madaling mawala. Pero ang mabubuting relasyon, pamilya, kaibigan at mga taong nagmamahal po sa atin ay kayamanang hindi kayang tumbasan ng material na bagay. Diba? Halimbawa ngayon, nakaangat-angat ka sa buhay. Diba? Lahat ng gusto mo, nabibili mo. Lahat ng material na bagay, mga mamahaling gamit. Pero sa isang iglap lang, yung mga bagay na yan pwedeng mawala sa'yo. Pero yung mga mahal mo sa buhay, mananatili yan sa tabi mo, no? Hanggang kahit pa saan kayo dalhin ng panahon. Kahit pa mula sa marangyang pamumuhay ay maghirap kayo, yung mga taong nagmamahal sa iyo mananatili yan sa tabi mo. Kaya naman, mga kanyusik, pahalagahan po natin yung mga taong nasa paligid natin. Pahalagahan natin ang ating mga relasyon, ang ating mga kaibigan, ang mga nagmamahal sa atin. Mas nagiging magaan at masaya po yung ating pamumuhay kapag binibigyan po natin sila ng importansya. Sa oras ng problema, mga kanyusik, hindi pera o ari-arian ang unang lalapit sa atin, kundi ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Number 4, spread kindness wherever you go. Sabi nga po, kindness is free to give, but priceless to receive. Libre lang po yung pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Pero para po sa taong napakitaan mo ng kabutihan, ito ay may napakalalim na halaga. Hindi po ito matutumbasan ng kahit anong yaman o halaga. Ang simpleng ngiti, yung pagtulong or yung papuri, pagbibigay ng mga mabubuting salita,
maaari pong makapagpagaan ng loob ng isang taong may pinagdadaanan. Hindi po natin kailangang maging mayaman para magbigay ng kabutihan, no? Or syempre tumulong sa kapwa. Sapat na po na mayroon tayong puso na handang umunawa at tumulong po, no, sa ating kapwa. Kapag pinili po nating maging mabuti, saan man tayo magpunta, nagiging inspirasyon po tayo sa iba. At nakakatulong tayong gumawa ng mundong mas magaan, mas mapayapa at mas puno ng pag-asa. Yung kabutihan naman, mga kanyusik, di naman yan kailangan, 'di ba, na pag sinabi mong maging mabuti ka sa kapwa mo, ibig sabihin nagbibigay ka, nag-aabot ka ng tulong. Hindi po. Naipapakita po yung kabutihan sa kapwa sa iba't ibang paraan. Sa simpleng pagiging mahinahon, no, pagbibigay ng mga, alam mo yon, yung kapag nakikipag-usap ka, magagandang salita yung lumalabas sa iyong bibig, sa iyong kapwa, no, maayos kang nakikitungo, sapat na po yun, ano, para tayo po ay makapag-ambag ng kabutihan sa mundong ito. Marami nang nangyayari, mga kanyusi, karahasan, gera sa iba't ibang panig po ng mundong ito. Sana sama-sama po tayong magpalaganap ng kabutihan po, no, sa bawat isa. Number 5, be thankful for what you have and peace will follow. At kabutihan ng Diyos sa araw-araw. Kasi kahit maliit na blessing yan, alam po natin na galing po yan sa Panginoon Kaya dapat ipagpasalamat po natin. Kaya kahit pa alam mo na lahat ng biyayang natatanggap mo ay galing sa Panginoon, mas nararamdaman mo, mas na-appreciate mo yung presensya niya sa buhay mo. At yan, mga kanyosik, yung 5 principles for a happy life. No, lagi po nating tatandaan, ang tunay na kaligayahan ay hindi po nasusukat sa dami ng ating ari-arian o sa taas ng ating narating. No, kundi sa kung gaano kabuti ang ating puso at gaano kaganda ang ating pakikitungo sa kapwa. Baliwala, mga kanyusik, no, na naging mayaman ka, nakapagpundar ka ng mga mamahaling gamit, no, yung bahay mo malapalasyo. Ang mga pera mo sa bangko talagang hindi na mabilang sa dami. Baliwala yung mga yan, mga kanyusi, kung masama ang ugali mo, no, mapangmata ka ng kapwa mo, hindi ka marunong makisama ng maayos sa kapwa mo, feeling mo ikaw yung mataas, dapat ikaw yung laging nasusunod. Baliwala yan, mga kanyusik, kung kayo ay gahaman. No, baliwala po yan. Hindi nyo po talaga tunay na mararamdaman yung kasiyahan sa buhay kung ganyan din po yung inyong pag-uugali. Lagi naman natin sinasabi dito, mga kanyusik, no, hindi masama na maghangad ng kaginhawaan sa buhay. Dahil yan ay para sa ating pamilya. Wala namang may gusto sa atin, no, na malugmok tayo sa kahirapan na talagang ito lang, no, yung buhay na gusto natin. Gusto natin, syempre, one step ahead, no, sa kung ano yung naranasan nating hirap. Ayaw na natin bumalik doon. Pero syempre, ang paalala lang sa atin lagi na kung ano man yung narating natin sa buhay, wag po nating ilagay sa ating ulo, no? Kasi doon nagsisimula yung kayabangan, yung pangmamaliit sa kapwa, 'di ba? Yung nakaangat-angat ka lang konti, kala mo ikaw na yung pinakamagaling, no? Pinakamayaman sa lahat. Lagi po nating isa sa isip yung pagiging humble, no? Yung pagiging mabuti sa ating kapwa. Kapag natutunan po natin gamitin ng mga bagay ng tama, mahalin po yung kapwa natin ng totoo, pahalagahan ng mga relasyon na mayroon po tayo, magpalaganap ng kabutihan at magpasalamat po sa bawat biyaya, makakamit po natin ng buhay na mapayapa, magaan at puno ng saysay. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 13 to 14, "Blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding, for the gain from her is more precious than jewels." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.